tandaan po ninyo, ang kasaysayan ng ating bayan, ang kasaysayan ng bayang ito, habang totoo na pasensyoso tayo, may hangganan ng pasensya natin. Tandaan nyo, kayong mga nandyan sa Kongreso, kayong mga nakahawak ng kapangyarihan ngayon. Palagi ninyong tatandaan yung kasabihan sa wikang Ingles, whom the gods wish to destroy, they first make mad. Nangyari na ho yan sa buong kasaysayan ng mundo. Lahat ng mga lumalapastangan sa karapatan ng tao, lumalapastangan sa saligang batas ng bawat bansa, ang mga lumalapastangan ay pinaparusahan ng mga Diyos ng tadhana. Pero bago sila parusahan, sila'y nilalasing muna sa kapangyarihan, pinaliligaya muna, binubusog bago sila hatulan ng kamatayan. And after nila pumirma, lumabas sa social media agad, yung listahan ng mga pumirma. And then nakita ng taong bayan sino yung mga party list representatives, sino yung mga district representative na pumirma. And now, nagkaroon din ng basis yung mga kababayan natin, sino ang hindi nila iboboto ngayong nalalapit na halalan. And with that, ang problema lang nila ngayon, Attorney Sal, what if wala silang ibang choice? Kasi pumirma siya, tapos wala din siyang kalaban dun sa distrito nila. Ibig sabihin, they don't have other choice, Attorney Sal, kundi iboboto pa rin nila yung congressman na kahit ayaw nila yung ginawa nila sa Congress? Yung nga sinasabi yung may discretion to choose, ayun yung may mga may aral. Yun doon tayo palagi magkakaproblema. Kaya tingin ko dito sa mga bugoy na to, maniwala kami dyan na hindi kami bobotohan. Pag yan, nabigyan namin ng ayuda yan. Pag nabola namin yan. Kasi sasabihin nila, bakit kayo pumirma? O yung sinasabi ng mga kongresista, but it is our constitutional duty. Bulayan yung lelang nyo. Constitutional duty. Paano bang constitutional duty ang pumirma ka sa isang complaint na alam mong hindi totoo? Kung totoo at kailangan mong usigin, pumirma ka. Pero alam mo naman ang politika. Kung madadala ka sa whatever na pangako sa'yo, kung anong inaasahan mong darating na blessings, ibang usapan yan. Kaya, nako, so magkakaroon ng pagbabago sa political landscape after election? Definitely, meron. Kaya lang, ang problema nga dyan, Hana, hindi ka nakakasigurong mababago mo yung mga uupo. Kasi the same people have the organization, have the money, na ano na nila eh. Mukhang nakita na nila, mga tawa naman palagi, bigyan mo lang ng ano yan, tayo na naman ang lalabas. Kaya hindi po ba, sasamahan loob ng mga iba sa akin. Pero ang mananalo ho dyan, yung mga dati pa rin, mga nagre-re-election dyan, yung mga babalik, panalo yan. Yan ang malaking trahedya. Yan ang trahedya ng bansa. Teka muna, tinatanong ako kahapon sa mga interviews, kailangan daw ba si Presidente Marcos ay magsalita? Kailangan ba? Kasi nga, ang posisyon niya, wag na kayong mag-impeach. Yung anak niya, nangungunang pumirme. It's a prank daw, Attorney Sal. It's a prank. Yung kanyang earlier statement that he is not in favor. Tapos ang unang pumirma doon sa impeachment. Kung prank man yun, nagsisisi na siya kasi nag-trigger yun ng 1.8 million and other millions eh. Ang tanong, marunong ba siya magsisi? At saka nasakyan tuloy. Pangalawa, kaya nga, ito nga yan. Kaya makikita natin yung galaw niya. Kung ano ang sasabihin niya. Although meron na siyang initial through the Secretary. ES, sinabi ng ES, hindi makikialam si Presidente Marcos Jr. yan. Kasi merong tinatawag na co-equal branch. Ay, ang problema ano pa ba tawag mo doon? Nung nagpahayag ka ng posisyon mo, effectively, pinakikialaman mo. Binibigay mo yung ano mo, although that's part of freedom of speech. But given the position, the powerful position he has in the persuasive, huwag mo na sabihin control, power ng presidente, mabigat yun. Kung baga, pumasok ka, unlike Duterte, nung panahon niya, hindi nakikaalam. Hindi niya nga alam na papalitan yung speaker yun ang kaibahan. Pero ito kaya nga sabi ko dun sa article ko, may article ako nung Monday, ang sabi ko, unang-una, mali yung binabasa mo, Ginoong Pangulo. Binabasa mo kasi yung enrolled bill dun sa GAA. Ang pinag-uusapan yung Bicameral Conference Committee report, nandun yung mga blanco ng mga amount, kaugnay dun sa mga proyekto, items na pinuno bago nilagay dun sa enrolled bill na pinirma niya. Kaya yung sinasabi niya, binasa ko 4,000 pahina, wala naman ako nakikita mga blanco. Kasi nga, Mr. President, you're reading the wrong document. Ang dokumento talagang babasahin nyo, yung committee report.
Bakit ho ba masama yun? Kasi nga ho, sa saligang batas, kailangan ang proseso mo, dalawang kapulungan ang nagdi-deliberate, tumatalakay, nagbubusisi, pinag-uusapan. Kailangan magkasundo sila. Hindi po pwede, yung iilan lamang, 2, 3, 4, ang magdidesisyon. Ang pinal na draft ng enrolled bill na pipirmahan. Pag ginawa mo kasi yun, illegal na yun. Yan ay labag sa saligang batas. Kaya sabi ko kay Presidente, yung mga tagapayo mo, inilalaglag ka. Sapagkat dapat, nung nagsimula ka, nung sinabi mo, si Presidente Duterte nagsisinungaling, nung siya'y magbigay ng opinion, nagbibigay lang naman ng opinion, kung totoo yung sinasabi ni Congressman Ungab, illegal yan. Totoo namang illegal yan. Falsification nga yan Hindi siya nagsisinungaling. Nung sumabog yan, at sinabi na, marami na nagsabi, uy, teka muna sir, ang pinag-uusapan yung committee report, hindi ko yung pinirma nyo, tinuloy niya pa rin Anong ibig sabihin niya? Yung mga advisors niya, mga alter egos niya, minimislead siya at minimisinform at wala silang pakialam kung magmukha siyang TAN-GA, magmukha siyang BO. Kasi ginagawa nilang stupid ang presidente natin. Hindi naman siya ganun Ito may pinag-aralan. Pero, I cannot blame him, this president, kasi nakita kong trabaho ni Presidente Duterte. Hindi maaaring ilagay niya lahat ang panahon niya sa bawat paksain You have to rely on people you trust. And these people he trusts have betrayed him. Kaya ngayon Mr. President, nalaman nyo na hindi naman pala yung enrolled bill. Kailangan usisahin nyo, imbestigahan nyo, and prosecute them, unmask them. Tanggalan nyo ng mga maskara. Kasi, ito, gaya na sinabi ko sa article ko, if you fail to investigate and prosecute and put them behind bars where they belong, then you become complicit to the constitutional travesty. Magiging kasapakat po kayo, gustuin nyo man o hindi, na kayo'y kasama dyan. Ganon din ang mangyayari po rito sa impeachment. Kung kayo'y nagsinungaling at ginawa nyo lang kalokohan ang inyong posisyon, nalabag kayo sa impeachment at ang ganda pa naman ng katwiran nyo. Very sensible. Kaya nga sinuportahan ng Iglesia at sinuportahan natin at maraming tao. Sabi nyo, impeachment is non-productive. Ibig sabihin, walang saysayan sapagkat walang pakinabang ang kahit na sinong mamamayan. Pangalawa, yung focus nyo sa inyong programa sa aakyat ng mga batas, pagpapasa, masisira dahil mag-i-eleksyon na kayo. Kaya itigin nyo na yan. Kung kayo ay naging balat kayo dyan, at itong anak ninyo, ipinakita ang inyong pagbabalat kayo dahil sa kanyang pagpirma. Although, in fairness to them, kahit si Presidente Duterte at si Inday Sara, ay hindi rin nagkakatugma. Pero, makikita lang natin ang katotohanan dyan. Kung kayo ay totohanan na nagsabi ng hindi kasinungalingan nung sinabi nyo, ayaw ko ng impeachment, pag nagsalita kayo dahil na-file na, kung kinontra kayo, kinontra yung tinig ng taong bayan na sinuportahan kayo, makikita po natin. Pag hindi kayo nagsalita, kasama na kayo dyan. Kasama kayo sa sabwatan, sa paglabag sa saligang batas, kaugnay sa GAA, pati rito sa mga kasinungalingan sa impeachment, kasama kayo dyan. Ayun.